Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. It's a midweek Wednesday. Samahan niyo po kami for 30 minutes at pag-usapan nga po muli natin ang ating kalusugan. Pangangalaga pa rin po sa ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome na po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Makakasama po Ella ni Bensal, and this evening sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. I-welcome po natin Dr. Irene Lim. Good evening! Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers. So, sana po kayo ay nasa magandang kalagayan. Yes, sana nga po magandang kalagayan, malusog ang inyong pangangatawan. After the Holy Week break ay nakapag-adjust na rin po muli kayo sa back to school, back to work, 'di ba? Back to reality. Yes, trabaho uli. Ayan, trabaho ulit. Yes, kayod nga po muli tayo dahil naging magastos ang ating nagdaang linggo. Kaya ngayon kailangan natin bumawi, Doc, 'di ba? Yes. Kailangan natin bumawi ng lakas at syempre kailangan madagdagan po muli yung ating kaalaman. Kaya Yes. nandyan po muli kayo, Doc, para bigyan nga po kami ng additional health information. Napili natin topic ngayon, Doc, pneumonia, partial treatment leads to fatal outcome. Ano nga po ba ibig sabihin ng topic ng title natin ngayon, Doc? Ano po bang gusto nating ipahiwatig? Ito ho yung mga na-pneumonia, tapos na-confine, tapos na-discharge ng partially treated pa lang. Then, kung kailan nasa bahay na ho, tsaka namatay ang pasyente. So, bakit? Kasi, when we say improve, di ho ba kadalasan wala ng symptoms, wala ng ubo. So, improve ang pasyente. But it is not equal to recovered. Okay. So, yung mga pasyente who are partially treated and sent home too soon. So, napauwi ho agad. Para ho yung mga standing on the edge of a cliff, yung bangbangin, na konting mali lang ho, madidisgrasya ang pasyente. Why? Kaya wag niyong inaapura ang doktor na kahit hindi kayo magsabing uuwi na kayo, pagka pwede na, kusa ho kayong i-discharge ng doktor. Kasi Okay. minsan ho, hilaw pa. Kumbaga, sa awa sa inyo ng doktor, pag pag nag-complain kayo financially, lalo hong malaking disgrasya. Why? If you are discharged by the doctor, and we are speaking of pneumonia. Pneumonia is an acute infection. Di ho ba pagka na-admit kayo, injectable antibiotic ang gagamitin sa inyo, no? Pag uwi nyo ho, possible pa ba ang injectable antibiotic? Siyempre, hindi na ho. So, isi-shift na ho kayo ng doktor from injectable to oral, which is, pag pneumonia ho ang pinag-usapan, hindi ho gaanong, aminin na natin, hindi talaga effective sa pneumonia ho. No, kailangan injectable. Nangyari to actually sa maraming tao, kaya pakinggan mo itong sasabihin ko, itong topic natin. Yung isang best friend ko ng elementary, yung mama niya na-confine for pneumonia. Okay. Tapos nagtaka nga ako, 10 days lang o 7 days pa lang yata. Pinalabas nakauwi na ng ospital. Yes, discharge na. Sabi ko, ikli naman. Sabi ko, Bernadette, okay naman na daw, gano'n, kasi malaking gastos. So, gano'n. Then at home, bumalik uli yung ubo, gradually, nag-deteriorate uli ang pasyente, and they are thinking if ibabalik nila sa ospital. But unfortunately, bago pa ho na ibalik sa ospital, namatay na ho ang pasyente. No? It's so sad. Nandun ka na na-diagnose ka ng may pneumonia. Kaya lang, kumbaga, it's not enough yung treatment mo. No? Madami ho uli yun. Kung example, ang bakterya ninyo 100, ang napatay natin halimbawa 70, naiwan yung 30, magmumultiply ho uli yun. Dadami ho uli yun, and ang problema doon, mag-mutate na ho yun So, iiba ho yun ng forma, and gagawa ho yun ng mga resistant strain. So, pag ginamit mo uli yung same antibiotic, hindi na ho yun ganun ka-effective. And also, not only in the hospital, also in the clinic. Pagka sinabi ko sa pasyenteng mag-extend kayo ng treatment nyo sa pneumonia, kailangan ho ninyong mag-extend. Bakit? May naririnig pa ho ang doktor na crackles.
And ano ba yung crackles? Yan ho ang tunog sa stethoscope ng may mga pulmonya. Para ho kayong nagpiprito sa low file. And wala hong tutunog dyan kung walang plema or mucus. At ang gumagawa ho ng plema ay syempre ho bacteria and virus. Mhm. So, ganun ho, kadalasan, tapos minsan babalik sa amin ng pasyente, ayan na, bagsak na ang oxygen, hindi na ho makalakad. So, that is the time, magmamakaawa ho ang pasyente, gawin daw lahat, mabuhay lang ang husband niya. So, by that time, kami naman ho ang uurong. Hindi na ho namin kayang gamutin pag ang oxygen ho nag-below 92. Kasi ibig sabihin ho, narating na ho ang puso, nasira na ho yung heart, and the heart is one organ that is what? Irreversible. And ang partial treatment hong ito, no? Kala nyo magaling na kayo, no? Yung symptoms so like fever, cough, hirap huminga, may temporarily improve na yung pathogen ho is already eradicated. Hindi ho ibig sabihin na naubos nyo ng patayin yung mga bakterya. And ang problema ho doon, infection may go deeper into the lungs or sa bloodstream. Silently ho yan, kumakalat once the body's defenses weaken after discharge. At yung immune system ho is often still inflammatory pa ho siya at exhausted na ho or suppressed. And eto pa ho, mag-ingat kayo sa sepsis. Kung naka-confine, okay lang kasi may mga doctors. But sa bahay ho, kung pinalabas na kayo, nag-rebound yung pneumonia ninyo, ang sepsis ho, tatandaan nyo, bumabagsak ang BP. Halimbawa, dati kayong 160, pag may gamot kayong maintenance, 140. Then suddenly biglang 110 ang BP ninyo without any maintenance. So hindi ho yun normal. Ibig sabihin bumabaho ng malaki ang BP ninyo. And yan ho ang papuntang sepsis. Diretso na ho kayo sa ospital pagka ganyan. And usually nawawala ng malay ang pasyente pag matagal nakaupo, nakatayo. Kasi nga ho, mababa yung BP. Lahat ho ng blood flow nasa legs. Kulang ho yung blood flow papuntang brain. Pag inihiga nyo ho ang pasyente, matatauhan uli. Sign of sepsis ho yan. And lalo na ho yung mga elderly na may COPD na nabigyan ho ng maikling injectable antibiotic lamang, tapos pauwi na ho, ayan, magre-rebound ho talaga yan with bronchospasm and infection. No? Syempre ho, wala nang nagmo-monitor sa bahay. Ang dami-dami hong pasyente sa bahay na nadidisgrasya. So ano nga po ba, Doc, yung maling pag-iisip or sometimes maling interpretasyon na maaaring humanto nga po sa premature discharge ng patient? Ito nga po ba ay nakasalalay nga rin po sa pasyente dahil nga po sinabi ng doktor na okay ka na, or sometimes yung sasabihin ng pasyente, Dok, okay na ako, kahit deep inside, di ba? Minsan may nararamdaman pang konti. Yes, but actually sometimes hindi lang pasyente, pati doktor. Minsan nati-trick din ng ganung ng ganitong improvement ng pasyente. Tulad halimbawa ng he looks fine now. Ibig sabihin, yung appearance ng pasyente better na. Pwede ring he is already on meds. So, ibig sabihin naka-oral antibiotic na. Yan ang mga katwiran ng pasyente eh. So i-discharge na natin, Doc. They want to go home. Sasabihin nila, inip na si Lolo dito, si Lola, gusto nang umuwi. Yan, yung mga ganyan, no? Hindi ho nila alam na yung sakit na dumapo sa kanila, which is pneumonia, is deadly. Ipagpapalit mo lang yung deadly na sakit, sa naiinip ka lang. Parang hindi ho pantay yung bigat, no? Oo. And sa ospital naman, sa side, mali ho yung sasabihin na we need the bed already. So, i-discharge na po namin kayo. Hindi ho pa pwede yun, no? And yung vital signs niya, stable na. Ayan, yung BP, RR, pulse rate, hindi ho batayan ang mga vital signs para mo masabi na okay na ang pasyente. So, ano po dapat yung basis natin, Doc? Okay. Kailangan, number one ho, auscultation. Kailangan nyo hong i-auscultate ang pasyente on the side of the doctor, and yung pasyente, kayo na ho ang niya na ho yung sarili nyo sa doktor na magpa-auscultate ho kayo, no? Kasi nga ho, wag laging ibase sa chest x-ray. Napakababa ho ng accuracy ng
chest x-ray. And ang mga misstep ho that lead to death after discharge, syempre ho yung antibiotic nyo hindi nyo natapos, yung IV antibiotic. So, shift kayo sa oral which is napakahina. And pag din-discharge ho kayo on wrong antibiotic class, kasi nga ho oral, hindi mo pwedeng tapatan ng oral yung ang tatapang nating antibiotic sa pneumonia. Wala hong katapat. Ito ho, yung mga inflammatory marker tulad ho ng CPR, C-reactive protein, no? Pagka greater than 50 ho yan, ibig sabihin matindi pa ho ang inflammation ng pasyente. Hindi nyo pa pwedeng pauwiin. Sa CBC, ang WBC count ho ng pasyente is still mataas. Ibig sabihin the infection is still going on. So do not base it on symptoms. And eto pa, ang paggamit ho ng steroid na mamask ho yung severity. Ang dami ho kasing pasyente na walking pneumonia, hindi ho nadadiagnose, nami-miss out. Ang nabibigay hong diagnosis is what? Allergy. So pag allergy ho kasi or asthma, ang maibibigay ho dyan steroid. Then, yung steroid ho, nakakabagsak ho yan ng immune system natin. O, di lalo na hong dahil hindi kayo na antibiotic, the wrong diagnosis. Ito ho ang tandaan nyo, no? Pakinggan nyo maigi. Hindi bali na ho kayong nai-antibiotic at wala naman pala kayong pneumonia. Rather than baliktarin natin, may pneumonia kayo, hindi kayo na antibiotic. At steroid ang nabigay sa inyo dahil lang sa wrong diagnosis. Ang dami-dami ho naming na-encounter sa clinic na puro ang diagnosis, allergic rhinitis, allergy, asthma. Pero pag pinakinggan nyo ang likod, hindi ho wheezes. Crackles ho ang maririnig ninyo. No? Yung pasyente ho na may misunderstood yung mga warning sign, yung mga red flag tulad ng pagbagsak ng oxygen, pagbilis ng heart rate, of course lack of education ho on the side of the patient, no? Okay, pag-usapan pa nga natin, Doc, kung ano pa nga po ba mga mahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol dito sa ating topic na pneumonia partial treatment leads to fatal outcome. Yan po ang ating babalikan. Meanwhile, Doc, para po sa mga magpapakonsulta, ang inyong clinic address, hotline number, and social media accounts, at sa mga gusto nga rin po mag-avail ng promo, ang ating details. Okay, so the promo is still open sa detox and blood cleansing. So buy 2 plus 1 pa rin po tayo. Bili kayo ng detox and blood cleansing. Ma-free nyo ho yung vector scan. And ang vector scan ho, ayan ho, kung wala kayong symptoms dahil ang dumapo sa inyo ay walking pneumonia, catch ho yan aside from yung auscultation ko sa inyo, lalabas ho talaga yun sa vector scan. So kahit na ho ang chest x-ray ninyo is negative. And also, yung drip ho natin, kahit di kayo nagpa-check up, pwede ho kayo magpa-drip. Hindi lamang ho ito pampaganda, kung hindi pang palakas ho. Lalo na ho yung mga elderly, mahina na ho ang tuhod. Isa ho ito sa protocol na ginagawa natin. So beauty, whitening, and slimming drip. And yung atin hong beauty set, Love Your Skin, kailangan ho meron kayong kit sa nilalagay sa mukha ninyo, no? Love Your Skin beauty set. So LUV URSKIN para ho makita nyo sa Shopee, no? May soap na ho yan, may toner pang sara ng pores para ho magpino ang pores ninyo. May AM and PM cream ho kayo, no? And yung may mga melasma ho, tsaka yung may mga blemishes ho, no? Magaling hong magtanggal itong ating beauty set. And yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. I repeat, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So yan ho, o yung mga gustong mag-reseller, if you buy 10 boxes, less 50 pesos per box. If you buy 20 boxes, less 90 pesos per box. So, ganun po. And hindi ho mahirap yan ibenta kasi ho, napakasarap ho ng ating coffee, no? And I forgot to mention, yung soap ho, IV anti-aging soap, IV whitening soap, available din ho yan sa Shopee. So, Love Your Skin, Beauty Set, and Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Yan hong tatlong yan, available ho yan sa Shopee. And sa clinic ho, yung ating anti-diabetic and anti-obesity. So, ito na ang kasagutan sa mga sugar na hindi maibaba at yung anti-obesity ho, yung mga hindi pumapayat. Once a week shot lang po kayo, no? No effort at all. And yung mga ayaw ho ng opera, so kung may gallstone kayo, kidney stone at barado ho ang puso,
may protocol ho tayo dyan na walang opera. And yung mga elderly po, nahirap na maglakad, ngayon pa lamang ho, ayusin nyo na po ang budget para makapagpagungot po kayo sa clinic dahilan sa wag na hong hintayin na tayo ay maging bedridden at alagain, no? Wala hong assurance na may anak kayo, may apo kayo, may mag-aalaga sa inyo. Iba na ho ang panahon ngayon. And yung atin hong PRP, tinitignan ho ito as a future ng osteoporosis, osteoarthritis, kasi ho sira na yung mga tuhod, wear and tear, pati ho sa mga sirang kidney, sirang liver, at yung mga mapuputulan na ho ng paa, diabetic foot, sa may diabetes din, dahil sira na ho ang pancreas ng may diabetes, pati na ho sa mga na-stroke. So, lumiliit ho yung stroke. Therefore, yung symptoms ho niyan, yung mga na-paralyze, mag-i-improve din ho, no? Para na ho siya kasing stem cell. But it is not stem cell. And much better than stem cell because wala hong allergy because sa inyo ho kinuha yung blood, no? Ibabalik ho namin sa inyo yung serum. Pre-process lang ho natin para tanggalin yung kulang dugo, no? And sa social media ho, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, sa Facebook, Reels, and TikTok. May mga short video din ho tayo na napaka-educational and informative, no? And sa mga gusto magpakonsulta, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Okay, usapang pneumonia. Yan nga po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time Po natin, Dr. Irene Lim, at ang topic nga po natin, pneumonia, partial treatment leads to fatal outcome. Kanina, Doc, may na-mention kayong antibiotic, So, ano nga po ba, Doc, ang kahalagahan or bakit nga po ba importante na itigil yung IV antibiotic at palitan ng oral antibiotic sa pag-discharge ng pasyente? Okay. So, actually, ayaw nga natin yung ini-stop yung injectable antibiotic kasi kaya lang ho, since i-discharge na yung pasyente, wala tayong choice kung hindi palitan ng oral. Napakahina ho ng oral. Ang oral antibiotic ho are weaker at ang IV antibiotic ho, mas high ang blood concentration tsaka rapid ang action. Lalo na ho yung may mga problema sa gut or sa GI, no? Ang absorption ho is very poor. Anything that we take, no, tablet, capsule, pag ininom ho yan, 40% ho niyan hindi maa-absorb. It is only 60% that will be absorbed. Nadi-destroy ho ng digestive enzyme natin. So, underdose na ho sa antibiotic, slower pa ho ang action. So, ang injectable antibiotic ho, higher bioavailability. Meaning, more of the drug enters the bloodstream quickly. No? Mabilis ho siyang pumunta sa dugo at makaikot ho all over the body. Faster ho ang effect niya. Especially important sa mga critically ill pasyente. And often broad spectrum ho ito or targeted based sa mga hospital laboratory diagnosis, no? Pagka oral ho, wala ho, no? Slower ho ang absorption nito, no? Lalo na ho pag ang pasyente poor ang appetite, tapos kung nagsusuka pa, edi maisusuka rin ho yung ininom, no? And eto pa ho, low potency. So, ibig sabihin hindi ho siya kasing galing ng injectable antibiotic. Kaya ho ang nangyayari, pagka pneumonia ho ang pinag-usapan at binigyan kayo ng oral antibiotic lang ho, sabi nga natin, nag-improve yung symptoms mo, but yung pathogen, nandyan pa rin sa loob ng katawan mo. So magre-recur ho yan and magre-rebound after a week or 2 or a month. May pneumonia na naman ho kayo uli, no? Mhm. And dangerous ho pagka yung nagre-recur kasi ho mas matapang na yung strain ng mikrobyo, no? Mas ida-double dosage rin natin, Doc, kapag nag-recur or bumalik yung pneumonia. Hahanap tayo ng ibang family of antibiotics. Mhm. Ganon, kasi resistant na dun sa dati. Sa chest x-ray ba, reliable, Doc, na ma-detect rin ang pneumonia?
Actually, pag walking pneumonia ho, pneumonia na walang symptoms, Mm-mm. no? Negative ho talaga yan. Hindi ho yan nakikita sa chest x-ray. Kaya mali ho yung sasabihin pinakinggan mo lang ang likod, hindi ka nag-request ng chest x-ray, sasabihin mo may pneumonia na ang pasyente. The answer is yes. If you are a good doctor, and dapat alam mo ang tunog ng crackles, nakagraduate ka as a doctor Yung pagre-rely ho sa chest x-ray, mali ho yun. Kasi tulad ho ng walking pneumonia, negative ho yan sa chest x-ray. And so dahilan ho sa mababa ang accuracy, ito na ho yung sinasabi natin kanina na alimbawa ho yung doktor, nakita ang pasyente well, walang symptoms, walang ubo and anything. Nagpa-chest x-ray, negative ang chest x-ray. Kung yung doktor ho hindi nag-auscultate, hindi nakinig sa stethoscope, o di wala na, miss out na ho yung walking pneumonia. Di ho ba? Kaya auscultation ho, no, dapat wag i-miss out kasi marami ho kayong madidiscover sa stethoscope natin as a doctor, no? Lagi ho kasi ganito. Pag may narinig ang doktor sa auscultation, tapos imamatch niya, walang symptoms. So, kumbaga sa isip niya, meron bang ganito? Pneumonia, pero walang symptoms kasi may naririnig akong crackles. Alam niyo ho, ang default lagi dyan is what? Allergy. Palagi hong sinisisi kay allergy or allergic rhinitis. Kaya ang pasyente ho, lumalala, namamatay later on kasi ho, hindi nabibigyan ng proper treatment or antibiotic. Sa kasamaang palad, mabibigyan pa ho yan ng steroid which is nagsusuppress ng immune system. So yung may mga allergy, wake up call, check up kayo, pakinggan natin likod ninyo kung talaga bang allergy o walking pneumonia. Okay. Pero, Doc, ano nga po ba yung reason kung bakit marami pa ring doctors yung nami-miss out yung walking pneumonia? Yes, no. So misdiagnosis or allergy, no. So default lagi asthma. So sabi nga natin kanina, normal chest x-ray po does not exclude pneumonia. Number one, lack of awareness or training. Nakakahiya man hong aminin, but sa mga kulig natin, marami hong doktor ang hindi alam ang walking pneumonia. Lalo na ho kung hindi pa kayo nakahawak ng ganong kaso. So hindi nyo ho maitali na may crackles pero walang symptoms. So ayun, i-default nyo na naman ho yan sa allergy. And too much reliance on chest x-ray. Masyado ho kayong asang-asa sa laboratory. Can you not diagnose a patient by your own without laboratory test? Paano kung nasa bundok kayo, walang laboratories? Your diagnosis, your physical examination is enough for you to diagnose pneumonia. Kasi nga ho, may mga pneumonia ho, tulad ng walking pneumonia na hindi ho nagpa-positive sa chest x-ray. And mislabeling ng symptoms. So, halimbawa ho, dry cough, wheezing, sore throat, na da-diagnose nga ho as postnasal drip or rhinitis, viral bronchitis, allergy, GERD. So, mali-mali na ho kasi hindi nga nagtatali na may tunog yung likod, walang nararamdaman. And yung empiric treatment ho that is given, ayun, nadi-delay ho ang pagbibigay ng antibiotic, no? Which may, ayun, wag na sanang mabigyan ng steroid kasi masusupress ang immune system at magwo-worsen ho yung infection. And yung mga wala hong follow-up, so ang pasyente ho was sent home with no antibiotic and no strict follow-up. And by the time na bumalik ho ang pasyente sa inyo, sabihin na natin after 3 months, ganun ho usually they are already in respiratory distress. Septic na ho yan. Hypoxic. Mabuti nga ho kung umabot ng 3 months, no? Kung weeks lang ho, lumala na ang pasyente. And some died, actually hindi some, a lot of patients died because ICU care or timely IV antibiotic were not given soon enough. Late na ho bago mabigyan ng injectable antibiotic, no? Ano nga po, Doc, yung maaaring kahantungan or consequence kapag misdiagnosed yung patient? Okay, no, hindi ho simple. Respiratory failure po, including ARDS, yun bang nag-collapse na yung lungs, may alveolar damage ka na, yung mga air sacs mo sira na. And again, sepsis, lalo na ho sa elderly, babagsak ho ang BP hanggang sa wala na hong BP ang pasyente. And napakahirap po ng sepsis kasi magbibigay ang mga doktor, magbibigay kami ng pangtaas ng BP. Kaso ho, ang side effect nun, masisira ang kidney. So, wala ka talagang pagpilian, no?
Kaya dapat maaga pa na dadiagnose na ho ang sepsis. Then, multi-organ failure. Late stage na ho ito ng pneumonia. Kaya nga ho, pag pneumonia, yung hirap ng huminga, 3 araw lang ho yan sa ospital. Yung admission, hirap huminga. Kinahapunan ho niyaan, wala nang ihi. Kinaumagahan ho, second day sa hospital, comatose na ho, hindi na kayo kilala. And on the third day, bumabagsak na ho ang BP, sepsis, at pagdating ho ng hapon, ng ika-third day, wala na ho ang pasyente. So hindi niyo ho akalain na kasama niyo ang pasyente para ipagamot, hindi niyo akalain na pag-uwi niyo, hindi niyo na ho kasama ang pasyente dahil wala na ang pasyente. 3 araw lang ho yan, yung sinasabi ko sa inyong proseso, ganun ho ang tungo niyan, no? Ayun, death, especially when oral antibiotic are given, no, which is inappropriate po yun kasi hindi naman ho kaya talaga, no. Pero bakit, Doc, mas delikado nga po yung pag-discharge kesa sa pag-admit ng patient? Eh, di ba, kung tutuusin na check na, dumaan na sa kamay ng doktor. Oo nga, no, so kumbaga ang pag-a-admit ho kasi ng pasyente madali, no, pero ang pag-discharge, so you have to make it sure na talagang okay na ang pasyente. 100%. Yes, oo. Lalo na sa kaso ng pneumonia, ang dami hong namamatay sa rebound, no? Rebound pneumonia. So, sa hospital kasi, may continuous monitoring. May intravenous access ka sa emergency just in case mahirapan todo huminga, may intubation na o respiratory machine na magagamit. At mayat-maya, pwede kang magpa-request ng laboratory and imaging. And yun, kailangan ho ng oxygen support, lalo na ho pag bumabagsak na ang oxygen. While sa bahay ho, ayan, walang pulse oximeter, wala hong intravenous drug, wala hong quick response sa deterioration. And ang danger window ho, actually first 3 to 5 days post-discharge. Yun ho bang, yung kadi-discharge lang hong pasyente, pinaka-critical ho, yung ika-third hanggang 5th day. No? Dapat ma-assess nyo kung nag-i-improve ba o nagdi-deteriorate. Kasi ho, baka mahuli. No? So, mas dangerous ho ang discharge kaysa yung magpa-admit, no? Okay. So, kumbaga, Doc, oras din yung kalaban natin dito. Yes, oo. When it comes to pneumonia, oras talaga ang kalaban. Last question nga po, Doc. Sa clinic niyo po, ano po yung pwede nating gawin na makakatulong to early detect and treat the patient? Okay, so pinaka-una ho, kasi nga walking pneumonia is wala hong symptoms. Vector scan po. Pagpunta nyo sa clinic, nagpa-check up kayo, yung personal check up ko sa inyo, auscultation, maririnig ko na ho yan kung meron. Now, sa vector scan natin, makikita rin ho natin kung meron o wala kasi lalabas ho doon yung mikrobyo, no? And actually before pandemic, kakaunti lang ho ang may pneumonia, no? Pero after pandemic, ang dami-dami hong lumalabas na may pneumonia sa vector scan, which is machine ho siya, wala naman ho siyang alam, but talaga hong ganun yung course ng sakit, no? And so we want to emphasize on this topic na ang clinical improvement ho ng pasyente is not equal sa microbiological cure. Hindi ibig sabihin na eradicate na natin yung mikrobyo. Chest x-ray, hindi ho reliable. Elderly and immunocompromised patient, they decline quickly and silently. Kaya nga sabi ko sa inyo, 3 araw lang yan upon admission. And yung pag-discharge ho with watch and wait alone, napaka-high risk ho niyan. Hindi ho pwede yung watch and wait. Gawin nyo na ho, pagka pneumonia, ang lahat ng pwede nyong ibigay sa pasyente at baka ho mahuli. And so yung pagdi-discharge ho, wag basta-basta magdi-discharge, nahilaw ang pasyente. At number 2, yung danger ho ng walking pneumonia, wag nyo hong i-miss out. Ang dami-dami hong pasyente sa paligid natin na may walking pneumonia and yet nami-miss out ho. Kasi hindi na o-auscultate and umaasa ho sa chest x-ray na negative. Muli, Doc, para nga po sa pagpapakonsulta, pag-avail nitong inyong mga services sa clinic, ang inyong address, hotline number, and social media accounts. Okay, so buy 2+1 pa rin ho ang ating promo sa detox and blood cleansing. Yung drip po natin, kahit po walang check-up, pwede ho kayo magpa-drip. Bukod ho sa gaganda kayo, lalakas po kayo dito, pati ho yung paglakad ninyo. IV anti-aging soap, IV whitening soap, napakabisa hong pangbanat
at pampaputi. Naka 5+1 pa rin ho tayo, open pa. Bili kayo ng 5, libre ho ang isa. Yung atin hong beauty kit, which is beauty set, love your skin. Yung mga maraming freckles, melasma sa mukha, no? So napakabisa po nito, pampaganda at pampakinis. At yung atin hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, napakasarap hong kape at napakasustansya. If you buy 10 boxes, less 50 pesos per box. And if you buy 20 boxes, less 90 pesos per box. And free shipping po. Simula sa 10 boxes, free shipping po kayo. And yung anti-diabetic and anti-obesity, ito na ho ang kasagutan sa hindi maibabang sugar at pagtaba. And yung wala hong operation sa gallstone and kidney stone and barado ang puso, may protocol ho tayo dyan. And wake up call for elderly. Huwag na hong hintayin na maging bedridden kayo at alagain. Ngayon pa lamang ho, kung hirap kayong lumakad, ay magpunta na ho kayo sa amin ho, para maiayos na kayo. And PRP ho, halos lahat ho ng sakit ay nagagamot ng PRP. Kasi cell repair ho siya, tsaka tissue regeneration and healing ang nagagawa ng PRP, no? Ngayon, para na rin ho kasi itong stem cell, pero hindi ho siya stem cell. So malayong-malayo ho sa presyo ng stem cell. But the benefit is almost the same. And mas wala pa nga hong allergy ang PRP. No? And sa social media ho, type nyo lang ang Doc Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. May mga short video ho tayo na very informative and educational. No? Sa mga gusto hong magpakonsulta, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. At ating hotline po, 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412 0922-875-2899 0919 995-6168. Do one good thing a day makes this world a better place. Siguro dito maipapasok natin yung knowledge is power when it comes to pneumonia, Yes. discharge, and admitting the patient. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and good night po. Good night, keep safe, and God bless. Thank you, Luzon, Visayas at Mindanao. Magkarinigan po muli tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Nakasama niyo po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi.